Hello po mga kababayan, si Dante Marabilla. Sinupalpal ni Yussi Castro si Amy Marcos sa naging mensahe nito sa Lunes Santo kahapon na humihingi daw siya ng tawad sa kanyang tatay kasi napabayaan niya si Bongbong Marcos. Pinapalabas ni Amy Marcos doon sa kanyang video para sa Holy Week na naligaw ng landas yung ating Pangulo na damay ang buong Pilipinas. Di ba? Sinupalpal ngayon ni Yussi Castro. Ngayon, may bago na naman mga kababayan na mensahe. Pang Martes Santo, si Amy Marcos. Humihingi siya ng tawad sa mga Duterte naman. Mamaya, mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Pero dito muna tayo sa naging sagot ni Yussi Castro sa mga sinabi ni Amy Marcos. Parehas yung parehas yung naging pahayag namin ni Yussi Castro kanina sa diskusyon natin. Ito po, mga kababayan, pakinggan natin kasi naitanong sa press briefing kanina sa Palasyo Malacanang ang isyong ito na pinalalabas ni Amy Marcos, naligaw ng landas si Bongbong Marcos at nagkulang siya, hindi niya nabantayan. Morning, ma'am. Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Amy seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the president. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para para malaman din ang taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo. Hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni Numan. Backfire. Ang hindi nabantayan, ang tinutukoy ni Yussi Castro, malinaw yung kanyang kaibigan. Hindi napalaki ng tama si Sara Duterte. Di ba? Pati siya na nahawa siya sa masamang ugali ng mga Duterte. Kasi kinikilala niya ngayon na pangalawang tatay, si Digong. Humingi na ngayon naman ng tawad si Amy Marcos kay Sara at saka kay Digong kasi pinahamak daw niya. Mamaya mga kababayan, dito muna tayo sa sagot ni Yussi Castro. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. Malinaw na patama kay Amy Marcos mismo. Buong pamilya, mga kababayan, tulad ng sinabi natin. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, model father, maayos ang pamilya, maayos yung asawa. Si Amy Marcos, wasak, walang asawa. At alam naman natin kung ano yung kwento, mga kababayan ng love life ni Amy Marcos. O di ba? Sino ang hindi nagabayan? Ang dapat gabayan ng tama, mga kababayan. Si Amy Marcos, siya yung naligaw ng landas. Kaya nga masama ang ugali niya. Naligaw ng landas, mga kababayan. Binabaliktad niya yung kanyang kapatid si Bongbong Marcos. Maayos, mabait, hindi palamora. Hindi nga magsalita ng masama laban sa pamilya Duterte. Pati sa kanya, the words na naging naging pahayag ng ating Pangulo, pinakang mabigat na nasagot niya after siyang bantaan ni Sara Duterte, ito anya ay aking papalagan. At sa kanya naman, sa kanyang ginawang paninira during the INC meeting,
pre-rally ng INC, that woman anya that you saw on TV is not my sister. Yun lang ang sinabi ng ating Pangulo. So, sino ngayon ang hindi nabantayan? Hindi nagabayan ng tama? Sino yung wasak ang pamilya? Yan ang bondo ni Yossi Castro. Parehas ng sinabi natin kanina. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. Ma'am, sorry, last na. Still on Senator Amy. Meron lang po siyang panawagan na isuspend yung government contributions ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, and PhilHealth. Kino-consider po ba ito ng Presidente? Hintayin na lamang po natin kung meron pong i-anunsyo ang Pangulo patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Basag na basag si Amy Marcos kay Yossi Castro. Napulbos. Yan niya, Mr. Maravillas, yung bagong mensahe ni Amy Marcos ngayong Martes Santo. Parinig ko po sa inyo, pakita ko sa inyo. Umihingi naman siya ng tawad kay Sara Duterte at sa kay Digong. Pinahamak daw niya. Ayan yung video niya. Amy ininday Sara. Ang titulo, pinahamak ko siya. Directed by Daryl Yap yata. Ito, pakinggan po ninyo. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara, pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, Plastic. naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national, nakarehistro na nga siya para Hindi mayor. totoo. Sinabi ko sa Nag-apply kanya, si Sara. hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api. Baliktad eh. Yung Duterte ang pamilya, umupak sa Marcos ganyan ang eh. politika, brutal. Kay Bongbong. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaapi, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Anong inaapi? Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. So pinapalabas ni Amy Marcos, inaapi si Sara Duterte dahil sa impeachment. Hindi po totoo ang ganyang narrative. Walang nang aapi kay Sara Duterte kahit kay Digong sa kanilang pamilya. Na-impeach si Sara dahil sa kanyang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. Na-impeach si Sara dahil hindi niya maipaliwanag yung paggastos ng confidential funds na binigay sa kanya. Tiniwalaan siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa DepEd
Di man sinabi ng ating Pangulong lustayin niya yung confidential funds na 612.5 million. Ang dapat niyang gawin, ipaliwanag niya kung wala siyang ginawang mali, wala siyang nilustay na pera. Yun ang dapat niyang gawin. Walang nagsolsol sa kanya para pagbantaan yung ating Pangulo. Lahat yun ay kanyang sariling kagagawan dahil sa kanyang kayabangan at kayabangan ng kanyang pamilya. Ngayon, dapat talaga siya humingi ng tawad. Hindi lang kay Sara Duterte at sa dating Pangulong Digong kung bakit napahamak, kundi pati sa mga mamamayang Filipino. Kasi kung hindi niya sana pinakilala si Digong, mga kababayan, noong 2016, hindi namin sana siya binoto. Wala sana nangyari, mga kababayan, na EJK sa buong Pilipinas that killed more or less 30,000 Filipino, including children. Talagang dapat siya na humingi ng tawad hindi lang sa mga Duterte, kundi sa mga mamamayang Filipino. Di ba po? Na yun talaga po yung dahilan kung bakit nakulong si Digong, na kinikilala niyang Tatay Digong niya ngayon. Pero walang kinalaman doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yon sarili niyang kagagawan. Ulitin natin, 2017 yung kaso na Crimes Against Humanity. Final laban kay Digong. Wala pa. Pribadong tao pa, mga kababayan, si Bongbong Marcos. Nagkataon lang yung warrant of arrest nilabas ng ICC through Interpol. Panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siya na-deliver sa The Hague, sa ICC. At ang may kasalanan lahat nito si Digong kasi hindi niya naisip na dapat sana umalis siya hindi lang sa ICC kundi pati sa Interpol para hindi sana siya na-deliver. So, lahat ng kasalanan sa Duterte, mga kababayan. Now, kay Sara Duterte, dapat siya humingi ng tawad talaga at saka sa ating mga mamamayang Filipino. Kasi kung hindi niya itinulak si Sara Duterte na maging vice-presidente, ang vice-presidente sana na nanalo si Tito Sen. Matino sana yung ating vice-presidente, katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsiservisyo. Hindi tulad ngayon. Inutil yung vice-presidente, naging perwisyo pa, mga kababayan, at naging banta pa sa kanyang kapatid mismo. So talagang dapat na humingi ng tawad si Amy Marcos, hindi lang sa mga Duterte, kundi sa ating mga mamamayang Filipino. Tama po, mga kababayan? At hindi lang siguro na dapat siya humingi ng tawad dahil sa kanyang malaking kasalanan, hindi lang sa mga Duterte, kundi sa mga mamamayang Filipino. Kasi dahil sa mga Duterte, maraming na EJK. Ang dapat na gawin ni Amy Marcos, mag-resign siya sa pagiging senador. Para makabayad naman siya ng kanyang mga kasalanan, hindi lang sa Duterte, kundi sa mga mamamayang Filipino. Hindi sana namin binoto si Digong at hindi sana namin binoto si Sara Duterte na siya yung nagpakilala sa atin. Tama po, mga kababayan? O ngayon, ibalik na lang natin kay Yussi Castro, mga kababayan, para marinig natin yung mga importanteng announcement. O ito yung mga magagandang announcement, balita. Maginhawang biyahe at menos gastos, iyan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga motorista. Batid ng Pangulo ang araw-araw na kalbaryo ng mga biyahero mula Nueva Ecija at Karatig Probinsya sa Cagayan Valley, patungong Tarlac at ibang bahagi ng Central Luzon. Bukod sa matinding traffic, ininda rin ng mga negosyo at consumer ang mas mataas na transportation cost para sa mga produkto at serbisyo. Dahil dito, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. na buksan ang mga kritikal na connector roads para mas maging maginhawa ang biyahe at mabawasan ang gastos. Makakatipid na tayo sa langis, mas mabilis pang makakarating ang mga produkto at serbisyo, lalo na sa mga nangangailangan dito. Kaya ngayong araw ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa Nueva Ecija upang personal na inspeksyonin ang Central Luzon Link Expressway Contract Package 4.
Malaking improvement ang hatid ng nasabing 4-lane expressway na nagkokonekta sa Aliaga, Nueva Ecija at daang Maharlika Highway sa Cabanatuan City. Kung noon ay mahigit 1 oras ang biyahe mula Tarlac hanggang Nueva Ecija, ngayon ay inaasang magiging 20 minutes na lang ito. Base sa estima, 11,500 motorista ang makikinabang sa infrastructure project kada araw. Ayon din sa Pangulo, wala pang sisingilin na toll fee. Muli, wala pa pong babayaran na toll fee para sa mas malayang makadaan ang mga motorista. Ito'y para makatulong sa mga nagbabalik bumiyahe, lalo ngayong parating na ang Holy Week. Matapos ang inspeksyon ng Pangulo ay binuksan sa publiko ang kalsada ngayong araw. Ang inisyatibong ito ay isa lang sa mga hakbang ng uplift upang pagaanin ang pasanin ng ating mga kababayan. May guluman sa gitnang silangan, patuloy naman ang pamahalaan sa pagkilos upang panatiling abot kaya ang mga bilihin, bawasan ang gastos sa transportasyon at tiyaking laging sapat ang enerhiya at mga pangangailangan ng taumbayan. Buo ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na basta tuloy-tuloy ang trabaho, sama-sama nating mapapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Lapit na tayo sa Cabanatuan. Andito naman tayo sa Nueva Ecija ngayon para buksan itong 4 na kilometro na section na nagbubuo ng east-west na daan mula Tarlac hanggang dito sa Cabanatuan. At ito ay kasama ulit doon sa ating instruction na buksan lahat ng maaring buksan na ng mga connector road para maging mas mabilis ang daloy ng traffic. At malaking bagay ito dahil ang dating ang biyahe na tumatagal dati ng 1 oras kalahati, 1 hour 15, 1 hour 30 minutes, ay magiging 20 minutes na lang, 20 minuto na lang. At malaking bagay ito dahil unang-una, alam naman natin ngayon, ang inaalala natin, ang konsumo ng krudo, ng gasolina ay sa pagbawas na pagtagal ng sa bawas ng tagal ng biyahe ay mababawasan din ang konsumo sa fuel. At malaking bagay ngayon yan at lagi nating inaalala yan. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, sinabi po ni Pangulong Marcos kanina na sa Ilocos Norte siya mag-Holy Week. Pwede po bang humingi ng karagdagang detalye? May nabanggit ba siya kung anong mga activity niya doon, anong gagawin niya, or magbabakasyon lang siya? Sa Pangulo po, hindi po uso ang salitang pagbabakasyon. So sabi nga po niya, siya po ay mag-spend ng kanyang Holy Week sa Ilocos Norte kasama ang kanyang pamilya. Walang pagbabakasyon dahil patuloy po ang ating Pangulo sa pagmomonitor at pagbibigay ng utos sa mga kailangan na gawin ng ating mga ahensya sa gobyerno. Kailan po sila pupunta? Hindi po na ibigay sa atin kung anong oras at anong araw, pero binanggit po niya na doon po ang pagbibigay ng oras doon po sa Ilocos Norte. Sunod po yung tanong, Samuel Medinilla, Mrs. Mirror. Good morning. Senator Sherwin Gatchalian called on the Executive Department to conduct high-level discussions with Iran to ensure safe passage of Philippine-bound vessels through Strait of Hormuz. Does the President consider this? Kahapon po ay nagkaroon din po ng meeting ang uplift at yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. May na-mention po kaya, ma'am, kung may mga ships na nakaschedule na papuntang Pilipinas na dadaan sa Strait of Hormuz? Wala pa po nabanggit sa atin si Secretary. Tapos, on another topic, ma'am, may estimate na po ba kung magkano na yung nagagastos na Marcos administration for its Middle East crisis response? Sa ngayon po ay hinihingi po natin lahat ng ulat ng mga ahensya. Most probably by next week, maibibigay po namin sa inyo.
Last na lang, ma'am. May schedule na po kaya kung kailan yung next uplift na committee meeting kung saan? Ibibigay ko po sa inyo yung update. Nagkaroon lang po ng meeting kahapon. Thank you po. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, in this time of reflection, ano po ang message niyo sa inyo as of detractors muna ni Pangulong Marcos and then sa mga bashers niyo, namely Harry Roque and Vice President Wow, inamin mo, basher sila. So, ibig sabihin, pag basher, wala bang maibibigay na matinong kasagutan o matinong opinion? Sa atin lang, sa ngayon, sa panahon ngayon, ay iwasan po natin sana ang pamumulitika. Kung wala po sila masasabing maganda at kundi paninira lamang, tumigil muna sila or tumigil na sila permanently. At makipagtulungan na lamang po sa administrasyon para sa ika-aangat ng ating bansa at ika-aangat din po ng bawat Pilipino. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Follow up lang, ma'am. Ipagdadasal mo ba sila? Lahat po, lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Sunod po ng tanong, Ana Bajo, GMA News Online. Yusek, recent Palsesa survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaksyon dito ng Palasyo? Yan naman po talaga ang nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na ang administrasyon ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Ang administrasyon na ito ang siyang magpapaimbestiga sa mga abuso sa gobyerno. At yan po ang gusto manatili ng Pangulo sa isipan ng taong bayan. At yan po ang ayaw niya na mapatid. Gusto niya sana ay magtuloy-tuloy ito kahit hindi na po siya ang Pangulo. Speaking of tuloy-tuloy, Yusek, may mga nagsasabi na parang nalilimutan na daw ng administrasyon yung pag-imbestiga o pagtutok doon sa flood control anomaly. Ano pong masasabi natin dito, Yusek? Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi rin po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang dapat na mapanagot. Sige, habol ko na lang. In connection with the Lenten season break, meron naman declaration ng Palasyo para sa pasok sa mga government bukas or even private o mga nasa gobyerno lang, Yusek. Meron po. Ilalabas po mamaya ang memo. Ano po kaya yan, Yusek? Maganda ang aking ngiti. So, ibibigay ko po sa inyo mamaya. Yusek, isang-isa na lang, habol lang tungkol doon sa, sa Iran. Gaano po kaganda ang relasyon ng Pilipinas saka ng Iran? Sa aking pong pagkakaalam at sinabi po rin naman ni Secretary Tez Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Salamat po, Yusek. Salamat po. Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, peso has reached another record low. What does it mean for the country? Hindi po natin nais na ganito. Hindi po ninais ng Pangulo na magkaroon ng gulo sa Middle East. Ito po ay talagang nagiging epekto at ang paghina po ng peso kontra dolyar ay bunsod na rin po ng geopolitical tension na nangyayari po sa Middle East. So, talaga pong ito ang maaaring kahihinatnan hanggat hindi po napipigil ang tensyon o ang sigalot sa Middle East. Pero how concerning is this, Yusek, considering na I think this is the 7th time na bumaba siya ng husto within the month? Yes, dahil nga po sa nangyayaring sigalot sa Middle East at alam po natin ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito upang maibsan po ang impact ng epekto nitong sigalot sa Middle East. At
gagawin po ang lahat para po maayos ang lahat na nangyayari, pati po ang pagtulong sa ating mga kababayan. Ivy Reyes Billionario. Hi, Yusa. Good morning. DTI said no price increase is expected until April 16, but after that period, is it safe to say na we're expecting price increase for basic commodities by then? Nakausap po natin kahapon si Secretary Chris Roque at nag-report po siya sa Pangulo sa Uplift at sinabi po niya at na meron nga po tayong listahan dito ng mga produkto. Ibibigay ko po sa inyo, hindi ko po alam kung kayo may kopya na, pero ibibigay ko po sa inyo ang kopya na ito kung saan po nangako po ang mga manufacturers na hindi nga po magkakaroon ng price increase hanggang April 16, 2026. Pero nangako rin po si Secretary Chris Roque na weekly ay magmo-monitor po sila at sa aking pagkakaalam, balak po niyang makipag-meeting muli ngayon sa mga manufacturers para po hindi tumaas ang presyo. Pero sabi nga natin, may mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayaning pigilan dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po para po hindi maging mahirap na pasanin ito sa ating mga kababayan. Assuming magtaas po talaga ng presyo after April 16, bukod po sa pakikipag-meeting ng DTI, ano po yung contingency measures ng gobyerno? Okay, sa ngayon po, ayaw na po natin sabihin na magtataas sila. So doon muna po tayo sa walang price increase at after a week, saka po natin tanungin ang DTI para po sa mas detalyadong programa para dito. Ivan Mayrina, GMA7. You said good morning. The Independent Commission for Infrastructure is set to cease operations today, March 31. I refer to Section 10 or the sunset clause of EO 94 that created the ICI, and I quote, "The ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created, or unless sooner dissolved by the President." Ang tanong ko po, ma'am, ano ba ang naging basihan ng pag-dissolve sa ICI? Is it because the President thinks the ICI has fully accomplished its mission, or has the President officially dissolved the ICI? Okay. Sabi nga natin at nabanggit mo ang Section 10, ang sunset clause, kung saan binanggit ang functus officio in Latin. Ibig sabihin, sila naman po ay nag-report at mismong si Justice Reyes ang nagsabi na na-accomplish na nila ang kanilang trabaho. At yun po ang magiging basihan at kung sila man ay matatapos ngayon, yan po ang magiging basihan dahil yan po ang isinasaad sa Executive Order 94. Yusek, may update na ba sa naging pag-aaral ng Malacanang sa report ng ICI? I remember in a previous briefing you told us that it's taking a bit, it's taking some time dahil mahaba-haba po yung report. Nabasa na ho ba ito ng Pangulo at anong naging takeaways niya? And is there any new directive to the Ombudsman or maybe the DOJ? Hinayaan niya po ang ICI na mag-decide kung ito po ay tatapusin ang kanilang trabaho base sa kanilang accomplishments. At nung nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report sa DOJ at sa Ombudsman at siya mismo ang nagsabing tapos na po ang kanilang mandato. So, doon lang po nagre-rely ang Pangulo. Ma'am, last, sorry. Ang sabi nyo kanina sa mga nag-iisip na, or siguro yung mga bitin sa naging pag-iimbestiga na ICI, sabi nyo, gumising sila dahil maraming ginagawa ang gobyerno. But hindi rin ho siguro natin maiaalis na marami ang underwhelmed if not disappointed because the creation of the ICI raised expectations of the administration's resolve to hold corrupt officials accountable. Pero may mga tanong pa rin ho hanggang ngayon yun na yun. Dahil wala pa hong nakukulong na malalaking isda. Okay, ganito po ang trabaho ng ICI, Fact-Finding Committee. Marami na po silang naisumite sa DOJ, marami na po silang nasumite sa Ombudsman. So ang ibig pong sabihin yan, hindi po natulog, nagpahinga, hindi nag-relax ang ICI. Ngayon po, lahat po ng kanilang nairekomenda, nakasuhan o for further investigation, nasa kamay na po yan ng DOJ at ng Ombudsman. Sa totoo lamang po, mukhang overwhelmed po ang Ombudsman at ang DOJ sa dami po ng mga kasong pinaparekomendang sampahan dito patungkol sa flood control project. So,
Hindi po masasabing yun lang ang naging trabaho ng ICI. Ang masasabi po natin, iyon ang naging trabaho ng ICI. Paninindigan po natin, ma'am, that the investigation and the prosecution will spare no one, Of course, yan ang no gusto. matter how high up. Definitely. Kahit sino pa yan, kung meron kinalaman, may ebidensya, hindi puro pamilya. Sabi nga natin, stop the drama. We have to start working. Ang marami po kasi nagdadrama sa media. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Ebidensya na siyang magtuturo at siyang magiging basehan para ma-prosecute ang mga taong involved. Thank you. Salamat po. Yun na po muling katanungan, Yusek. Balik na po sa'yo. Maraming salamat. Upang mapangalagaan ang sektor ng paggawa, nakahanda ang Department of Labor and Employment sa pangunguna ng Secretary Bienvenido Laguesma ng 1.2 billion pesos bilang tugon sa deklarasyon ng National Energy Emergency. Bahagi rin ito ng uplift ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. alinsunod sa Executive Order 110. Gagamitin ang budget sa dalawang flagship social protection project ng DOLE. Ang tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD at ang DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Layunin ng mga programang ito na suportahan ang vulnerable workers. Bilang tugon sa uplift, kasalukuyan nakikipag-ugnayan na ang DOLE sa DOTR, DSWD, DILG at iba't ibang lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng targeted emergency employment at livelihood interventions. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa DMW at OWA tungkol sa pagkakakilanlan ng mga OFW na nakauwi mula sa kaguluhan sa Middle East. Ito'y para mabigyan sila ng trabaho dito sa Pilipinas sa tulong ng TESDA. Hindi ngayon ang panahon para mangamba o magpanik. Patuloy na nakabantay ang pamahalaan sa epekto ng gulo sa Middle East para sa ikapapanatag ng sambayanan. Ayan ang mga importanteng announcement, importanteng balita mga kababayan. At yung announcement pala kanina, yung mga government offices half day bukas, Miyerkules Santo. Half day na lang yung opisina. Okay po? So yun yung ating mga importanteng balita para po sa inyo. So kung babalikan natin yung sinabi ni Aimee na umingi siya ng tawad, umingi ka ng tawad hindi lang sa Duterte, kundi sa mga mamamayang Filipino. Kasi dahil sa pagpakilala mo sa mga Duterte, napahamak yung Pilipinas. Nalugi. Luging-lugi. At saka, si Sara at saka si Digong, kumbaga napahamak, pinahamak mo sila, pati mga mamamayang Pilipino ay napahamak dahil sa kanila. At kung sila napahamak, pinahamak nila kasi yung sarili nila dahil sa kanilang mga maling ginawa sa ating bayan. Tama po? Yun ang malinaw mga kababayan. So ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.